Ikalawang mga Kronika, kabanatang 13 hanggang 17. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang digmaan ni na Abias at Jeroboam, ang tagumpay ni Asa laban sa mga taga-Ethiopia, ang mga reformang isinagawa ni Asa, ang paghahari ni Jehoshaphat. Ikalawang mga Kronika, kabanatang 13. Ang digmaan ni na Abias at Jeroboam. Nang 18 ng paghahari ni Jeroboam, si Abias ay nagsimulang maghari sa Huda. 3 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Mikaiyas na anak ni Uriel na taga Gibeya. Nagkaroon ng digmaan sina Jeroboam at Abias. Ang hukbo ni Abias ay binubuo ng 400,000 kawal, samantalang ang kay Jeroboam naman ay 800,000. Humanay ang hukbo ni Abias sa may bulubundukin ng Efraim, sa taluktok ng bundok Zemaraim. Mula rooy sumigaw siya, "Makinig kayo, Jeroboam at buong bayang Israel. Hindi ba ninyo alam na pinagtibay ni Yahweh ang Diyos ng Israel sa isang kasunduang hindi maaaring sirain, na si David at ang kanyang mga anak ang maghahari sa Israel magpakailanman? Ngunit si Jeroboam na anak ni Nebat at dating alipin ni Solomon na anak ni David ay naghimagsik laban sa kanyang haring si Solomon. Mga walang hiya at tampalasang tao ang sumama sa kanya. Hindi nila kinilala si Rehoboam na anak ni Solomon. Palibhasa'y bata pa noon at walang karanasan si Rehoboam, kaya't wala siyang nagawa. Ngayon ibig ninyong labanan ang kaharian ni Yahweh na ibinigay niya sa mga anak ni David. Palibhasa'y marami kayo at mayroon kayong mga guyang ginto na ipinagawa ni Jeroboam para sambahin ninyo. Hindi ba't pinalayas ninyo ang mga pari ni Yahweh, ang mga anak ni Aaron at ang mga Levita? At gumaya kayo sa ibang mga bansa sa pagpili ng mga pari. Ngayon sino mang lumapit na may dalang handog na isang batang toro at 7 lalaking tupa ay pinapayagan na ninyong maging pari ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit para sa amin si Yahweh pa rin ang aming Diyos at hindi namin siya itinakwil. Ang aming mga pari ay pawang mga anak ni Aaron at ang mga katulong nila sa paglilingkod kay Yahweh ay ang mga Levita. Araw-gabi ay nag-aalay sila kay Yahweh ng mga handog na susunugin at insenso. Nag-aalay sila ng handog na tinapay sa harapan niya sa ibabaw ng inihandang mesang yari sa lantay na ginto. At gabi-gabi nagsisindi sila ng mga ilawang nasa gintong patungan. Sinusunod namin ang utos ni Yahweh, subalit itinakwil ninyo siya. Kaya kasama namin siya sa labanang ito. Siya ang aming pinuno at kasama rin namin ang kanyang mga pari na dala ang kanilang mga trumpeta na handang hipan sa pakikipaglaban sa inyo. Bayang Israel, huwag ninyong kalabanin si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sapagkat hindi kayo magtatagumpay. Nagsugo si Jeroboam ng pangkat sa likuran ng kalaban upang lihim na sumalakay roon, samantala ang karamihan ng hukbo niya ay kaharap ng hukbo ng Huda. Nang lumingon ang mga ito, nakita nilang may kalaban sila sa harapan at sa likuran. Humingi sila ng tulong kay Yahweh at hinipan ng mga pari ang kanilang mga trumpeta. Sumigaw ang hukbo ng Huda at sa sandaling iyon, tinalo ng Diyos si Jeroboam at ang buong hukbo ng Israel sa harap ni Abias at ng Huda. Tumakas ang hukbo ng Israel sa Huda at itinulot ng Diyos na masakop sila ng Huda. Nagtagumpay sina Abias, may 500,000 mahuhusay na kawal ng Israel ang napatay. Mula noon ang Israel ay nasakop ng Huda. Ito'y dahil sa pagtitiwala ng Huda kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Tinugis ni Abias si Jeroboam at nasakop niya ang mga lungsod ng Bethel, Hesana at Efron, pati ang mga nayo nito. Sa panahon ng paghahari ni Abias, hindi na nakabawi si Jeroboam hanggang sa patayin siya ni Yahweh. Naging makapangyarihan si Abias. 14 ang kanyang asawa at ang mga naging anak niya ay 22 lalaki at 16 na babae. Ang iba pang ginawa at sinabi ni Abias ay nakasulat sa kasaysayan ng propetang si Ido. Ikalawang mga Kronika, kabanatang 14. Ang tagumpay ni Asa laban sa mga taga-Ethiopia.
Namatay si Abias at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Asa. 10 taon itong naghari at sa panahong iyon ay naging mapayapa ang Huda. Ginawa ni Asa ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Ipinagiba niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at ang mga bahay-sambahan ng mga pagano. Ibinuwal niya ang mga sinasambang haligi at winasak ang mga ribulto ng Diyosang si Asherah. Inuutos niya sa mga taga-Huda na sumunod sa kagustuhan ni Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at tuparin ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Sapagkat ipinaalis niya ang mga bahay-sambahan ng mga pagano at ang mga altar ng insenso sa mga lungsod ng Huda, naging mapayapa ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamamahala. Pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod sa Huda, at sa loob ng ilang taon ay hindi sila nagkaroon ng digmaan sapagkat binigyan siya ni Yahweh ng kapayapaan. Sinabi niya sa mga taga-Huda, "Patibayin natin ang mga lungsod na ito at paligiran natin ang mga pader na may mga tore at matitibay na pintuan. Sarili natin ang lupain sapagkat umaasa tayo kay Yahweh na ating Diyos. Hinanap natin siya at sa lahat ng dakoy binigyan niya tayo ng katiwasayan." Ganoon nga ang kanilang ginawa at sila ay naging maunlad. Ang hukbo ni Asa ay binubuo ng 300,000 kawal mula sa Huda na may mga sandatang panangga at sibat, at ang 280,000 naman mula sa Benjamin na may mga pana at panangga. Dumating ang panahon na nilusob sila ni Zera na isang taga-Ethiopia. Ang hukbo nito na umabot hanggang sa Maresa ay binubuo ng 1,000,000 kawal at 300 karwahe. Pagdating doon, hinarap sila ng hukbo ni Asa at ang hanay ng labanan ay ang libis ng Sefata sa Maresa. Bago siya lumaban, nanalangin si Asa kay Yahweh na kanyang Diyos. "Wala kang katulad, O Yahweh, sa pagtulong maging sa malakas at mahina, kaya tulungan ninyo kami. O Yahweh na aming Diyos, sapagkat sa inyo lamang kami umaasa. Sa inyong pangalan nakaharap kami ngayon sa ganito karaming kaaway. O Yahweh, kayo ang aming Diyos, huwag ninyong hayaang matalo kayo ng tao." Sa tulong ni Yahweh, natalo ni Asa ang mga taga-Ethiopia at tumakas ang mga ito. Hinabol sila ni Asa at ng kanyang mga kawal hanggang Gerar. Sa tulong ni Yahweh, naubos ang kanilang mga kaaway at napakarami nilang nasamsam. Winasak nila ang lahat ng lungsod sa palibot ng Gerar sapagkat pinagharian ng takot kay Yahweh ang mga mamamayan doon. Pinasok nila ang lahat ng lungsod at napakaraming nasamsam doon. Sinalakay din nila ang mga kampo ng mga pastol ng kawan at bumalik sila sa Jerusalem na dala ang napakaraming tupa at kamelyo. Ikalawang mga kronika, kabanatang 15. Ang mga reformang isinagawa ni Asa. Si Azarias na anak ni Oded ay nilukuban ng Espiritu ng Diyos. Pinuntahan niya si Asa at sinabi, "Pakinggan mo ako, Asa, at kayong mga taga-Huda at Benjamin. Nasa panig ninyo si Yahweh habang kayo'y nasa panig niya. Matatagpuan ninyo siya kung siya'y inyong hahanapin, ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo. Matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel. Walang paring nagtuturo at wala ring kautusan. Ngunit nang dumating sila sa kagipitan, humingi sila ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Siya'y kanilang hinanap at kanilang natagpuan. Mapanganib noon ang maglakbay at mga lakal sapagkat magulo kahit saang lugar. Naglalaban-laban ang mga bansa at ang mga lungsod sa kapwa-lungsod sapagkat ginugulo at pinahihirapan sila ng Diyos. Ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ang loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa." Nang marinig ni Asa ang pahayag na ito ni Azarias na anak ni Oded, lumakas ang kanyang loob. Inalis ni Asa ang lahat ng kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan sa buong Huda, sa Benjamin, at sa lahat ng bayang nasakop niya sa kaburulan ng Efraim. Ipinaayos niya ang altar ni Yahweh na nasa harap ng bulwagan ng templo. Pagkatapos tinipon niya ang mga taga-Huda at Benjamin at ang mga nanggaling sa Efraim, Manases at Simeon na nakikipanirahan sa kanila.
Maraming taga-Israel ang sumama kay Asa nang malaman nilang kasama niya ang Diyos niyang si Yahweh. Naganap ang pagtitipong ito sa Jerusalem noong ikatlong buwan ng ikalabing-limang taon ng paghahari ni Asa. Nang araw na iyon, naghandog sila kay Yahweh ng 700 toro at 7,000 tupa buhat sa mga nasamsam nila. Gumawa sila ng kasunduan na buong puso at kaluluwa nilang sasambahin si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at papatayin ang sino mang hindi sasamba sa Kanya, maging lalaki o babae, matanda o bata. Pasigaw na nanumpa sila kay Yahweh. Nagsigawan sila kasabay ng pag-ihip sa mga trumpeta at tambuli. Masayang-masaya ang buong Huda sa kanilang pagkakaisa, sapagkat buong puso silang nangakong sasamba kay Yahweh. At ang kanilang masayang pagsamba ay tinanggap ni Yahweh. Nalugod siya sa kanila, kaya binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa lahat ng panig. Inalis ni Haring Asa sa pagiging inang reyna ang lola niyang si Maaka, sapagkat nagtayo ito ng malaswang rebulto ng diyosang si Asherah. Winasak niya iyon at sinunog sa libis ng Kidron. Kahit hindi naalis ni Asa sa Israel ang lahat ng mga bahay-sambahan ng mga pagano, naging tapat siya kay Yahweh sa buong buhay niya. Dinala niya sa templo ang lahat ng kagamitang yari sa pilak at ginto na inilaan niya at ng kanyang ama sa Diyos. Hindi nagkaroon ng digmaan sa loob ng 35 taong paghahari ni Asa. Ikalawang mga kronika, Kabanatang 16, Pagputol ng pakikipagkaibigan sa Israel. Nang ika-36 na taon ng paghahari ni Asa, nilusob ni Haring Baasa ng Israel ang Huda. Pinalibutan niya ng pader ang Rama upang walang makaalis o kaya'y makapunta kay Asa sa Huda. Dahil dito nakipag-ugnay si Asa kay Ben-Hadad na hari ng Syria at nakatira sa Damasco. Nagpadala siya ng pilak at ginto na kinuha niya sa kabangyaman ng templo ni Yahweh at sa kanyang palasyo. Ganito ang sinabi niya, "Pinadadalhan kita ng pilak at ginto. Ibig kong magtulungan tayo tulad ng ginawa ng ating mga magulang. Sirain mo na ang kasunduan ninyo ni Baasa na hari ng Israel upang hindi na niya ako guluhin." Sumang-ayon naman si Ben-Hadad at pinasalakay niya ang mga pinuno ng kanyang hukbo sa mga lungsod ng Israel. Napasok ng mga ito ang Ijon, Dan, Abel-Maim at ang mga lungsod-imbakan sa Neftali. Nang mabalitaan ito ni Baasa, ipinatigil niya ang pagpapader sa Rama. Dahil dito, tinawag ni Haring Asa ang mga taga-Huda at ipinahakot ang lahat ng bato at kahoy na naiwan sa itinatayong pader at ginamit niya ang mga ito sa pagpapader sa Geba at Mizpa. Si Propeta Hanani. Nagpunta noon kay Asa si Hanani na isang propeta at sinabi, "Dahil nagtiwala ka sa hari ng Syria, sa halip na kay Yahweh na iyong Diyos, natakasan ka ng hukbo ng hari ng Syria. Mas malaki ang mga hukbo ng mga taga-Ethiopia at mga taga-Libya. Napakarami nilang karwahe at mga ngabayo, ngunit ibinigay sila sa iyo ni Yahweh sapagkat sa kanya ka nagtiwala. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa kanya. Dahil sa kahangalan mong ito, mula ngayon lagi kang magkakaroon ng digmaan." Sa sinabing ito, nagalit si Asa kay Hanani at ito'y ikinadena sa bilangguan. Mula nooy naging malupit si Asa sa mga tao. Ang buod ng kasaysayan ni Asa. Lahat ng ginawa ni Asa mula sa simula hanggang wakas ay nakatala sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Noong ika-39 na taon ng kanyang paghahari, nagkaroon siya ng malubhang sakit sa paa. Sa halip na kay Yahweh humingi ng tulong, sa mga manggagamot siya sumangguni. Namatay siya ng ika-41 taon ng kanyang paghahari. Inilibing siya sa lungsod ni David sa isang libingang yungib na ipinasadya niya para sa kanyang sarili. Inilagay siya sa isang kabaong na nilagyan ng lahat ng uri ng pabango. Bilang pagpaparangal sa kanya, gumawa ang mga tao ng napakalaking siga. Ikalawang mga kronika, Kabanatang 17,
Ang paghahari ni Jehoshaphat. Ang humalili kay Asa bilang hari ay ang anak niyang si Jehoshaphat, at pinalakas nito ang kanyang paghahari laban sa Israel. Naglagay siya ng mga kawal sa lahat ng mga lungsod na may pader sa Huda at nagtayo ng mga kampo sa buong bansa, pati sa mga lungsod ng Ephraim na nasakop ng kanyang amang si Asa. Pinatnubayan si Jehoshaphat ni Yahweh sapagkat tinularan niya ang mabuting pamumuhay ng kanyang ama noong una. Hindi siya sumamba sa mga Baal. Nanalig siya sa patnubay ng Diyos ng kanyang ama. Sinunod niya ang kautusan ng Diyos at hindi tinularan ang ginawa ng mga naging hari ng Israel. Kaya pinatatag ni Yahweh ang kaharian ni Jehoshaphat at ang buong Huda ay nagbuwis sa kanya. Nagkaroon siya ng maraming kayamanan at malaking karangalan. Masigla siyang naglingkod kay Yahweh. Inalis niya sa buong Huda ang mga bahay-sambahan ng mga pagano at ang mga rebulto ni Asherah. Nang ikatlong taon ng kanyang paghahari, inutusan niya ang kanyang mga opisyal na sina Ben-Hayil, Obadias, Zacarias, Netanel at Mikaiyas na magturo sa mga lungsod ng Huda. Kasama rin nila ang mga Levitang sina Semaiyas, Netanias, Zebadias, Asahel, Semiramot, Jehonatan, Adonihas, Tobias, Tobadonihas at ang mga paring sina Elisama at Jehoram. Nagturo sila sa mga lungsod sa buong Huda na dala ang aklat ng kautusan ni Yahweh. Ang kapangyarihan ni Jehoshaphat. Ang mga kaharian sa palibot ng Huda ay pinagharian ng takot kay Yahweh, kaya't hindi nila dinigma si Jehoshaphat. Nagpadala sa kanya ng mga pilak ang mga Filisteo bilang buwis. Nagbigay naman ang mga Arabo ng 7,700 lalaking tupa at gayon din karaming kambing na lalaki. Lalong naging makapangyarihan si Jehoshaphat. Pinadiran niya ang mga lungsod sa Huda at nagpatayo ng mga lungsod-imbakan. Napakarami ng kanyang inipong kayamanan sa mga lungsod ng Huda. Naglagay siya ng matatapang na kawal sa Jerusalem. Ganito ang kanilang mga pangkat ayon sa kanilang mga angkan. Sa lipi ni Huda, 300,000 kawal. Si Adna ang pinakamataas nilang pinuno. Pangalawa si Jehohanan na namahala sa pangkat na binubuo ng 280,000. Ang pangatlo ay si Amazias na anak ni Zikri na kusang loob na naghandog ng paglilingkod kay Yahweh. Ang pinamahalaan naman niya ay 200,000 matatapang na kawal. Sa lipi ni Benjamin si Eliada, isang mahusay na kawal, ang namahala sa pangkat na may 200,000 may sandatang mga pana at panangga. Ang pangalawa sa kanya ay si Jehosabad na namahala naman sa 180,000 kawal na handa sa pakikipaglaban. Ang mga pangkat na ito ang naglingkod sa hari, bukod sa nakapwesto sa mga may pader na lungsod sa buong Huda.